Okay, so nandito tayo ngayon guys. Sa daming nagtatanong. Ito ngayon si Eric, kasama na natin ngayon. Sa mga nakapanood, si Eric na yung bata na nadiskubre natin kasi siya po yung lumaki sa plaza. Habang nandito ako guys sa plaza, merong nakakote ng aking atensyon. Itong bata na to. Ayan. So, itong bata na to, dito lang daw ito natutulog at napag-alaman natin na wala siyang magulang, wala ding mga kapatid. Okay, ayan. So, dito daw siya mula nung siya 3 years old. Dito lang siya sa plaza. So, isipin mo guys, mula 3 years old, dito na siya lumaki. Ngayon, 14 years old na yata siya. So, nalaman natin ang kanyang pangalan. Siya po si Eric Britannico. So, ilang taon ka nga sa plaza, Eric? Na 10 years. ganun po siya katagal sa plaza, guys. So, na-vlog natin siya nung nakaraang taon. Pero hindi nga siya pwede magstay sa bahay. Kaya natulungan natin siya at napasok natin sa foundation. Pero mukhang nagka-problema. So, ito ngayon si Eric. Tatanungin natin kung ano ba yung nangyari. So, ngayon marami nagtatanong sa'yo, Eric. Maraming nangungumusta kung kumusta ka na. So, noong July yun, anong buwan ka napasok sa boys home? September. September, no? So, September siya, guys. Napasok natin siya sa Bacolod Boys Foundation sa tulong ni Jaira ng DSSD, Department of Social Services and Development. So, nakailang buwan ka doon sa boys home? Apat. Hanggang January 1. Hanggang January 1. Bakit ano nangyari? Bakit nag-aral ka doon, di ba? Tapos anong natabo? Anong nangyari? Pero kaya ang ilang eskwela, ang ilang eskwela na sagwa. Dapat may manasi mo. Kahit isagwa ay eskwela na. Ang school nila sa labas? Tidamo na bata. Tidamo na yung mga Maraming mga bata? mga hindi ko man kilala. Hindi mo kilala. So, ayaw mo ng ganon? So, ngayon, ano nangyari, Eric, noong January 1? Umalis ka? Pero balik, Nagpaalam ka sa kanila o ano? wala. Hindi ka nagpaalam? Pero nagbalik ko sila kay niyara pa kami test ko nung mga ano. May exam pa kayo na dapat kukunin. Tapos So, naging pagwa na ako. Pagkatapos naging pagwa na ako. Pagkatapos ng exam, pinalabas ka na? Okay. So, sa mga gustong makaalam guys, sa buong kwento ni Eric, may mga vlogs ako sa kanya mula part 1 last year. Kasi nga siya yung bata na sa nabanggit ko nga po, nakita ko sa plaza na nagstay lang doon. At sabi ng mga kababaihan doon, 3 years old pa daw siya nang napadpad sa plaza. Tama po ba? Tama. So, 3 years old, napadpad na po siya sa plaza. At inalagaan na lang po siya doon. Yung papa ni Eric guys, na kulong ito, nasa kulungan ngayon. At yung mama niya, patay na. May mga kapatid siya pero hindi mo masyadong hindi mo alam. Pero yung kuya mo, nagkita na kayo? Hindi pa. Oo. So ngayon ang tanong, so bad news yun na umalis ka sa foundation. So yun po yung bad news natin guys. Kasi si Eric, umalis sa foundation, hindi na nakapag-aral. So, ngayon, nag-aaral ka ba sa ibang school o ano? May pa-enroll pa lang mag-abri klase. Mapa-enroll pa lang. Paano yung document mo? Yung mga papilis? Mga LRN, birth certificate, dam. Paano mo, sinong mag-produce? Ang tiyo. Tiyo mo? So, sa ngayon, hindi ka nag-aaral. Yun ang nangyari. So, hindi siya ngayon nag-aaral, guys. Nung nag-aaral ka sa Boys Home Foundation, anong grade mo na? Anong grade ang pinag-aralan mo? Grade 3. Grade 3. Grade 8?
Grade 3. Grade 3. So grade 3 pala siya guys sa, ano, sa Boys Home Foundation. Pero kayo ay ko Taylor and gimbalik ko sa ano, grade 1. Doon din binalikan nila sa grade 1. Kaya wala LRN. Okay, kulang ka sa document. Ayun. So kulang siya sa document guys, kaya binalik ka sa grade 1. So kung mag-aaral ka ngayon, posibleng grade 1 ka rin. Oo. Pero grade 2 na kaya. Ha? Grade 2 na sinatapos ko na. Natapos mo na yung grade 2. So sana makapag-produce. Pero sabi mo, yung tito mo ang mag-produce ng mga papilis. Sa ngayon, saan ka nakatira, Eric? Ikwento mo sa mga natin. Sa mga taong naawa sa'yo, nagmahal sa'yo. Sa nakapanood nga ng vlogs mo noon. Sa barangay 16. 16. So, dati. So, Doon sa tito mo. Oo. So, doon siya kayo nagstay sa tito niya. Yung tito mo ba may mga anak din? mayara, pero sara sila asawa kag nagiwalay naman sa. Hiwalay din yung tito mo. So okay naman yung, yung pagkain mo, nakakakain ka naman sa tito mo. So, bumalik ka ba sa ginagawa mo dati na nanghihingi ng pagkain? Hindi naman. Ang atras lang. Ha? Ang atras na lang. Anong atras? Sa lakyan. Okay. So, bilang pagkakitaan, guys, ginagawa ni Eric, yung dati niyang ginagawa, na tumutulong pagka may mga sasakyan po na yung pinapaatras at binibigyan sila ng 5 pesos, no? 5 pesos, 10 pesos. So, yun yung pagkain mo. Ayun. So, mahirap ang buhay, no? Actually, gusto ko sana siyang kup-kupin noon, guys, pero bawal pala kasi nga nasa abroad ako, si Mrs. nasa abroad din. So, hindi pwede. Illegal daw. Pwede akong kasuhan ng kidnapping. Kaya nga nagawa ng paraan na napasok sana siya sa foundation, pero hindi niya type doon, ika nga. So, di rin naman natin siya ma-blame kung ayaw niya doon, siyempre. So, challenging, guys, no? Challenging ang buhay ni Eric na ganun nga ang nangyari. Ang hirap talaga kung wala ka ng magulang at wala ring kapatid na makapag-guidance sa'yo. Oo. So, ngayon, Eric, matanong kita, meron ka bang mga, ano ba masasabi natin, mula noong na-vlog kita nung una, meron ka bang mga problema? May mga problema ka ba? Meron ka bang, may mga malalim ka bang problemang naranasan? Wala naman. Wala naman. Kahit pa paano nakakakain ka naman. Ayun. So kahit pa paano nakakakain naman daw siya, guys. Sa mga nagtatanong, so yun nga, no? Ito na si Eric. At nakakapag-chat-chat naman sa akin. At yun. Ang gusto lang talaga ng mga nakasubaybay, Eric, sa mga nanonood sa iyo noon o na mga nagtatanong ako kung kumusta ka na, ang gusto talaga nila, Eric, na makatapos ka ng pag-aaral. Dahil alam nila, pag hindi ka nakatapos ng pag-aaral, wala talagang mangyari sa buhay mo. Lalaki ka dyan sa plaza at baka masama pa niyan, baka pagdating ng araw, mapasama yung mo, alam mo na, yung buhay mo. Kaya yun talaga ang pangarap nila, na makatapos ka ng pag-aaral. So, ano pang masasabi mo, Eric, sa mga nagtatanong kung kumusta ka na, mga nanonood sa iyo ngayon? Sa mga nagtatanong kung okay lang. Okay lang. Yung mga nagtatanong kung kumusta ka na, okay ka lang ba o hindi? Ano masasabi mo? Okay lang po din. Damo nga salamat sa inyo kay kung wala ka mo, wala mo. Kung may ko mo, hindi mo kaon sa mo ng restaurant kung wala sila. So pasalamat siya, guys, na kahit pa paano nakakakain sila, nakakapasok sila sa ganitong restaurant. Dahil nga sa na-invite natin. Ayun. Actually, may kasama siyang may barkada siya. Barkada mo, no? Na hindi rin niya kamag-anak. Si Joshua. 13 anyos din siya. Ang nangyari din, pareho sila ng parang situation, no?
Yung tatay ni Joshua nasa kulungan. Yung mama niya patay na. Paano namatay yung mama mo, Joshua? Sa drugs man. Atake? Drugs. Sa drugs. Yung mama mo namatay sa drugs. Ayun. So yung mama ni Joshua, guys, namatay sa drugs. Yung papa niya nasa kulungan. Habang buhay na yun, napagkakulong. Ayun. Meron siyang kapatid na lalaki, 10 years old, no? At kapatid na babae, 6 years old. Nasa pangangalaga ng DSWD. Actually, si Joshua, nasa pangalaga ng DSWD noon. 3 silang magkapatid, no? Kaso lang, umalis si Joshua doon. Bakit ka umalis doon? Walang inuyan. Hindi mo gusto doon sa loob. Lumayas ka. Ayun. So, yun ang problema. Marami kasing mga nasa pangalaga ng DSWD na pag hindi nila nagustuhan, umaalis sila. So, sana hindi ka mapunta sa mga bisyo, masamang bisyo. Iwasan mong magdroga, mag-rugby, o magnakaw. Kasi, pangit yun. Baka mamaya, ma-timingan mo yung taong may baril. Tapos ang buhay mo. So, mag-ingat. Gawin lang ang tama, no? Kahit na manghingi. Basta gawin lang yung kung anong tama. Ganun lang. So, yun. Doon sa mga naghahanap ng update, guys. Yun lang po ang update natin. Medyo masalimuot, no? Masalimuot ang situation. Medyo bad news yun na sana nasa foundation na si Eric, pero hindi rin natin siya ma-blame kung ayaw niya doon. So, lumabas siya at ngayon nakatira naman sa tito, no? So, doon naman siya sa tito niya na ngayon nilalakad yung papilis niya para nga makapag-aral siya, makapagpatuloy ng kanyang pag-aral at grade 2 na, no? O, sana grade 2. Pero yun nga, guys, sa edad niya, siguro ALS na lang para kahit pa paano ma-accelerate. So, ganun na lang. So, yun lang po ang update natin, guys, doon sa mga nagtatanong kung kumusta si Eric. So, sa nabanggit ko nga po, medyo bad news. Pero ang good news na lang siguro na sa ngayon, doon naman siya nakatira sa kanyang tito. At meron naman siyang kahit pa paano, nagsusumikap naman na nagpapaatras ng mga sasakyan at yun po ang kanyang pagkakitaan.